na nasa harap mo. Aba ako. Sa tingin ko ang walang hiya ay ikaw. Kuya Ze. Hindi. Hoy babae. Anong karapatan mo para basta na lang? Gusto ko bakit ba? Ikaw. Anong ako? Sinsin. Tumakbo ka na nga sa bill mo. Ang kapal pa ng mukha mong. Siraan si Kuya Kinchuan. Turuan na. Disiplinahin siya. Teka. Aray. Sinsin. Napahamak na nga tayo. Nang ganito, bakit hindi tayo pumunta sa ospital? Anong gagawin natin sa mall? Siyempre para bumawi sa iyo. Bagaman ngayon, ay hindi ka naging boss ng Yaoi Group. Pero kahit na, ngayon ang ika-1,000 araw ng ating pagkikita. Tara, bibilhan kita ng regalo. At huwag kang mag-alala. Bukas, paluluhurin ko si Kinchuan sa harap mo para makabawi ka. Alaynan. Sinsin. Ang bait mo talaga. Tara. Kinchuan. Bata pa lang ako nang pumanaw. Sina mama at papa dahil sa hindi inaasahan. Sina lolo at lola, ang nagpalaki sa akin. Ang nakakatawa lang, ako bilang apo, ay wala man lang na ibibigay sa kanila. Na maayos na regalo. Ginoo, ano po ang maitutulong ko? Ngayon kasi ang anibersaryo ng kasal. Nina lolo at lola, gusto kong maghanap ng nababagay. Na regalo sa kanila. CJ, tingnan niyo po ito. Ito, na nagkakahalagang 180,000 na ginto na may jade. Ang singsing na ito ay sumisimbolo sa pagmamahal na singtibay ng ginto at singwagas ng jade. Sakto sa golden wedding anniversary ng mag-asawa. Maganda ang kahulugan nito. Kaso ang kalidad nito ay ayos lang. Tingnan niyo po ito. Tingnan niyo po ito. Purong ginto at magandang klase ng jade na pinagsama. Medyo mahal nga lang. Hindi problema ang presyo. Ito na ang kukunin ko. Ice wipe mo na. Sige po sir, sandali lang. Kinchuan. Kahit pa ibili mo kami ni Kuya Ze ng regalo para sa anibersaryo, hindi pa rin kita mapapatawad agad. Hindi. Bakit kayo na naman? May mali ba sa sinabi ko? Ngayon, sinadya mo akong ipahiya sa publiko para lang makuha mo ang atensyon ko. Sinasabi ko sa iyo, kahit ibili mo pa kami ni Kuya Ze ng anniversary gift para sorpresahin ako, hindi pa rin kita mapapatawad agad. Tama. Lahat ng sabihin ni Binibining Su ay tama. Yung kinain yung pagkain na isinuka nyo dahil sa kaba. Siguradong masakit yun. Aba ikaw. Ikaw, paano mo nalaman? Alam ko na. Kayo ng babaeng yun ay magkasabwat talaga. Sinong babae, sinong kasabwat? Anong pinagsasabi mo? Nagpapanggap ka pa. Kung hindi kayo magkasabwat ng babaeng yun, paano mo nalaman nakaalis ka na? Ako. Nainaway ako. Hanggang sa sumuka ako. Sa group chat ng magkakaklase. Hindi kaya. Nagalit ang mga kaklase natin. Tapos inalis kayo sa group chat. Ano to? Mga kaklase, buti na lang at hindi kayo pumunta sa seremonya ni na Wangzi at Suksin. Hanggang ngayon ay masama pa rin ang pakiramdam ko. Dahil sa sama ng loob. Ang Suksin na yan ay manluloko. Wala naman pala siya. Tapos nagpapanggap pa siyang Herederang Su. Hui. Kapag nakita ko pa sina Suksin at Wangzi, papadalhin ko sila sa langit. Sinsin. Nakik ako. Ano? Ako. Buwisit. Nakik din ako. Hay naku, ang pakiramdam na nabuking. Masakit ba? Kinchuan ikaw. Ginoo. Ito na ang card nyo. Pakiingatan po. Salamat. Pakibalot na rin. Sige po, sandali lang. Teka lang. Ayoko ng design na yan. Palitan mo ng iba. Ginoo. Ang babaeng ito ay Lola. Hoy. Anong pinagsasabi mo dyan? Wala kaming relasyon yan. Ganoon pala. Pasensya na. Nagkamali ako. Ayos lang. Teka, anong pinag-uusapan nyo? Kinakausap kita, hindi mo ba naririnig? Ako. Ayoko ng design na ito. Ilabas mo yung isa. Susukatin ko. Pero. Anong pero? Kinchuan. Sabihin mo sa kanyang, ilabas na niya yung isa. Bukas naman ang tindahan nyo. Gusto niya yun. Kaya ibigay mo na.
CJ, Ginoo, ganito po kasi iyon. May policy po ang shop namin. Lahat ng lagpas sa 1 milyon ang presyo. Kapag isinukat ay kailangang magbayad ng damage fee. Damage fee. Opo. Sa mga ganitong alahas, sa tuwing isusukat ay nagkakaroon ng kaunting gasgas, kaya kailangang magbayad ng damage fee. Magkano naman ang damage fee? 100,000. 100,000. Isusukat lang 100,000 na. Opo. Dahil noon, ang dami mong sinasabi. Kunin mo na lang. Ikaw, bakit? Susukatin ko lang. Yung gusto kong design. Bawal ba? Pwede. Bakit naman hindi? Basta masaya ang ating panganay na herederang Su. Kahit bilhin mo pa ang buong jewelry shop, hindi ako tatanggi. Reserba. Narinig mo ba, kunin mo na? Sundin mo siya. Opo. Ganito po kasi yan. May customer kami noon. Pagkatapos isukat, ayaw magbayad ng damage fee. Kaya nalugi ng malaki ang shop namin. Kaya, kung isusukat, kailangan ng binibining ito na pumirma sa kasunduan. Wala lang yan. Pipirma ako. Tutal, ang reserbang si Kim Chuan ay gustong-gusto akong ilibre. Napirmahan ko na. Ilabas mo na. Opo, binibini ito na po. Ano sa tingin mo, Kuya Ze? Maganda ba? Sa tingin ko ang design na yan ay pangmatanda. Parang suot ng lola ko. Mas maganda yata yung isa. Yung isa. Ito. Alainan. Sa bagay, mas maganda nga ito. Ilabas mo to, susukatin ko. Binibini. Hanggat hindi nyo nababayaran ang damage fee ng singsing na ito. Hindi po kami magpapahintulot na magsukat pa kayo ng iba. Damage fee lang pala eh. Bayaran mo. Ako. Malamang ikaw. Alangan namang ako. Ikaw ang nagsukat ng singsing. Bakit ako ang magbabayad? Kim Chuan, sumusobra ka na. Akala mo ba, kapag sinadya mo, akong galitin, ay mas mapapansin? Nakita, bayaran mo na dali. Isusukat ko pa yung isa. Tanga ka ba? Ikaw, hindi. Ang nakasulat sa papel ay pangalan mo. Bakit ako ang magbabayad? Ako ang pumirma. Kaya ikaw ang dapat magbayad. Kung hindi, bakit ka pa nandyan? Ha? Akala mo ba tayo ay? Naku, ang tanga ko naman. Aalis na ako ngayon din. Kim Chuan. Wala akong ibang ibig sabihin. Pero ngayong araw, ang ginawa mo sa hotel ay sapat na para mapahiya si Xingxin. Kung hindi lang mabait si Xingxin sa iyo, ikaw na assistant, ay kanina pa natanggal. Wala akong pakialam sa iniisip ng iba. Basta assistant ka ni Xingxin. Nasa iyo ang card niya. Kaya bayaran mo na. Huwag ka nang mag-inarte. Alam ko, masama pa rin ang loob mo dahil tinanggihan ka ni Xingxin. Kagabi, walang problema, tutulungan kita. Kakausapin ko si Xingxin. Para sa iyo, naniniwala akong si Xingxin. Sa susunod na may lakad, ay aalalahanin ka niya. Isasama ka niya. Kuya Ze, anong sinasabi mo? Nandidiri ako. Sa reserbang yan. Sinong sasama sa kanya? Ang singsing na ito. Kahit mura lang. Pero, basta bilhin mo yan. Ibigay mo kay Xingxin bilang peace offering. Basta kami na ni Xingxin ang mag-uusap. Kapag tinanggap ni Xingxin ang regalo, ibig sabihin ay pinatawad ka na niya. Di ba, Xingxin? Shay. Sino bang may gusto sa mumurahing singsing na yan? Xingxin. Sige na nga. Alang-alang. Kay Kuya Zen na nakiusap para sa iyo. Ang mumurahing singsing mo ay napipilitan kong tatanggapin. Hindi. Kim Chuan, anong ginagawa mo? Ibigay mo sa akin. Sinong nagsabing ibibigay ko sa iyo? Kim Chuan, binigyan na kita ng pagkakataon. Huwag kang umabuso. Kung gusto mo, bumili ka ng sa iyo. Bakit mo pinapakialaman ang gamit ko? Kim Chuan, tinulungan na kita ng sobra. Magpakumbaba ka na lang. Sino bang humingi ng tulong mo? Ako. Hello. Pakibalot na rin. Ang isang ito. Sige po, sir. Eyes white na. Ay, pag kinumpara, parang mas maganda pa rin. Yung 5 milyon. Sige, bilhin ko na pareho. Shay. Hay naku.
Para sa akin din naman yan. Grabe. Ibang klase na ang panunuyo ng reserbang ito. Sir, heto na po. Salamat. Akin na. Enye. Baliw ka ba? Regalo. Kim Chuan, bumalik ka dito. Saan ka pupunta? Uwi. Ay, uwi. Sinong nagsabing umuwi ka? Bahay ko yun. Bakit bawal umuwi? Ikaw, hindi ba't sabi mo, istorbo ako sa inyong dalawa. Nagsisilbing ilaw. Aalis na ako, okay na ba? Aalis na ako ngayon din. Ikaw, Kim Chuan, bumalik ka dito. Anong ginagawa nyo? Sinasabi ko sa inyo, mahal ang damit ko. Huwag kayong lalapit. Alam ko lang, pumirma kayo sa aming kasunduan at mayroong 100,000 na damage fee na hindi pa bayad. Ikaw, alangan, magkano? 100,000. Hindi. Isinukat ko lang naman. 100,000 agad. Manloloko kayo. Bini-bini. Malinaw na nakasulat sa papel. At pinirmahan mo rin. Nang malinaw. Alangan, Sing-sing. Ang 100,000 ay barya lang sa iyo. Huwag tayong magsayang ng pera. Kaya, bilhin mo na ang Sing-sing. Hindi ako. Ako. Di ba sabi mo, ireregalo mo sa akin bilang anniversary gift. Naku, Kuya Ze. Ako. Sing-sing. Hindi kaya wala ka talagang pera. Hindi. Paano mangyayari yun? Ako ang anak ng pinakamayaman. Imposibleng wala akong pera. Ay, alam mo naman Kuya Ze, na, ang reserbang si Kim Chuan ay umalis na. Hindi ako makapagbayad. Hay, anong taon na ba ngayon? Ayos lang kahit walang card. Pwede naman sa phone magbayad. Nasaan ang EVT code? Ay, ito. I-scan mo na. Pagkatapos mong magbayad, ililibre kita ng maanghang na sabaw. Magkano? Kung bibilhin nyo po, kailangan nyo pong magbayad ng 1,180,000. Kung hindi naman, kailangan nyo pong magbayad ng 100,000. 100,000. Buwisit na Kim Chuan. Alam niyang katapusan na ng buwan. Ubus na ang bigay niyang pera. Tapos pinagbabayad pa niya ako para mapahiya. Ngayon, kahit hugasan mo pa ang paa ko, hindi kita mapapatawad. May pera. Frozen na ang card. Hindi ba dapat insufficient balance? Bakit payment failed? Ay, kita mo. Sabi ko sa iyo nalimit ang card ko. Hay naku, alam mo naman Kuya Ze, na magastos ako. Kaya, tuwing, si Kim Chuan ang pinagbabayad ko. Ganito na lang. Ikaw muna ang magbayad. Tapos, ibabalik ko na lang sa iyo. Ako. Wala akong pera. Kim Chuan, kapag hindi ka nagpaliwanag sa akin ngayon, hindi ka magkakaroon ng magandang buhay. Suksin, bakit nandito ka na naman? Bakit ang kulit mo? Nandito rin pala, ang matandang ito. Sabihin mo, ang lahat ba ng nangyayari ngayon ay dahil sa udyok mo kay Kim Chuan? Bastos. Anong nangyayari? Ang matandang ito, noon kahit murahin ko, ay hindi makaimik. Ngayon ay bakit? Suksin, una sa lahat, tayo lang dalawa ang may problema. Huwag mong idamay si Lola. Pangalawa, mag-sorry ka sa kanya ngayon din. Nagkukunwari ka pa rin ba? Sa tingin mo ang mga ginagawa mo, maliban sa isang probinsyanang matandang hukluban na desperada sa atensyon. Hay, maliban sa lola mo, sino pa ang magtuturo sa iyo? Hindi mo ba naisip na nakakatawa ka? Suksin, sa tingin ko, ikaw ang nakakatawa. Saan ba nanggagaling ang kumpiyansa mo sa sarili? Ha, wag mo akong pilosopohin. Tinatanong kita, ikaw ba ang nagsabi kay Tito Liu na huwag akong ipagluto at ipinatigil mo rin ang card ko? Ako ang nagpatigil ng card. Ngayon ayoko nang ibigay. May problema ba dun? Ikaw, tungkol naman kay Tito Liu, sa tingin mo ba may karapatan ka na makasalo ang senyoritong ito sa hapagkainan? Sa tingin mo ba sa ginagawa mong ito, mapipilit mo akong makipagrelasyon sa iyo? Kapag hindi ako pumayag, hahanap ka ba ng magpapanggap na girlfriend mo para inisin ako? Sinasabi ko sa iyo, kahit anong gawin mo sa akin,
Walang epekto yan. Hindi kita gusto. Kahit anong gawin mo. Suksin. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Gusto ko lang malaman mo na ikaw, Suksin, ay wala lang. Maghahanap pa ako ng magpapanggap para sa iyo. Kapal mo naman. CJ, magpatuloy ka lang sa pagpapanggap. Sinasabi ko sa iyo, sa ginagawa mong ito, lalo lang akong magagalit sa iyo. Ayos lang. Edi itigil. Kung walang makain, edi wala. Kapag gutom na ako, at wala ng pera, ikaw rin naman ang luluhod, na maawa sa akin at sasabihin, naku, maawa ka. Nagmamakaawa ako sa iyo. Kumain ka na. Nagmamakaawa ako. Gastusin mo na ang pera ko. Xiao Chuan, masaya ako at naliwanagan ka na. Panatag na ang loob ni Lola. Gabi na. Uwi na ako sa mansyon. Lola, ihahatid na kita. Sinong gumawa sa kwarto ko? Ng kulungan ng aso. Qin Chuan, tinatanong kita, bakit sa kwarto ko? Maraming aso. Ang dumi. Hindi mo ba alam? Na-allergy ako sa balahibo ng aso. Paano ako matutulog doon? Ang kwartong yun ay bakante naman. Malamig na ngayon. Hindi ko naman pwedeng hayaan ang wangkay ko. At ang kaibigan niya na matulog sa labas. Anong problema? Anong bakante? Naman, hindi mo ba alam? Na kwarto ko yun. Ngayong ginawa mo yan. Saan ako matutulog? Suksin, baliw ka ba? Assistant lang kita. Anong karapatan mo na matulog sa ganoon kalaking kwarto? Kung ayaw mo dyan, sa basement ka matulog. Makisiksik ka sa kwarto ng mga katulong. O kaya naman, tabihan mo na lang si Wang Kai. Qin Chuan, hindi kita mapapatawad. Talaga ba? Ang dami mong sinasabi. Eddie, mabuti. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag na huwag mong kakalimutan ang sinabi mo. Lola, ihahatid na kita. CJ, ang mabait kong apo, ngayon, ay naging matino na. Qin Chuan, ginalit mo na talaga ako ngayon. Kuya Qin Chuan, ikaw yung tumawag kahapon. Anak ni Tito Zhao. Si Zhao Yanfei. Opo. Maupo ka. May inasikaso lang ako kahapon. Kaya ngayon lang ako nakapunta. Para humingi ng tawad sa ngalan ng tatay ko. Ito ang dala kong regalo. Masyadong mapagbigay si Tito Zhao. Maupo ka. CJ. Ganito kalaking bahay. Mag-isa ka lang ba? Sa totoo lang hindi. Mayroon pang. Ikaw. Ang atraso mo kahapon ay hindi ko pa sinisingil. Ngayon ay nagpakita ka pa dito. Alam ko na. Sabi ko kahapon. Na siguradong maghahanap ka kaagad ng magpapanggap na girlfriend mo para inisin ako. Bakit? Dinala mo na agad siya dito ng ganito kaaga. Qin Chuan, wala ka na bang ibang alam? Suksin, si Binibining Zhao ay bisita ko. Anong sinasabi mong nagpapanggap? Anong sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. At isa pa, kung wala kang magawa, labhan mo ang mga damit, ayusin mo ang bahay. O kaya naman, may bisita sa bahay, ipagtimpla mo ng tsaa. Anong sabi mo? Ako na mataas ang katayuan. Utusan mong ipagtimpla siya ng tsaa. Anong katayuan? Ikaw bilang assistant ko. Kapag may bisita, hindi ba dapat ay pagsilbihan mo? Qin Chuan, ikaw. Huwag na lang. Kuya Qin Chuan, tutal ang girlfriend mo ay ayaw sa akin. Aalis na lang ako. Huwag. Makinig ka sa akin. Tumigil ka dyan. Bakit? May problema ba? Qin Chuan, huwag mong isiping, kukuha ka lang ng magpapanggap dito para magpaka-impokrita. Ay papansinin na kita. Sinong tinatawag mong impokrita?
Hindi ba totoo? Nakalimutan mo na ba? Ang sinabi mo kanina. Tutal ayaw sa akin ang girlfriend mo. Aalis na lang ako. Hindi ba sinabi mo yun? Hindi ba pagiging impokrita yun? Tama si ate. Kuya Kinchuan. Sobrang tapang ng girlfriend mo. Siguradong nahihirapan ka sa kanya. Naawa talaga ako sa iyo, kuya. Ganito na lang. Makipaghiwalay ka na sa kanya. Nang sa gayon, ako na ang mag-aalaga sa iyo. Kinchuan, nakita mo na. Yan ang impokrita. Sinasabi ko sa iyo, galit na galit ako ngayon. Ayokong makita ang babaeng yan. Ngayon din, palayasin mo siya. Kung hindi, hindi na kita papansinin. At isa pa, hindi ko siya girlfriend. Alam ko. Pambihirang impokrita yan. Akala niya maagaw niya. Ang reserba ko. Bibilang lang ako ng 3. Lalabas si Kinchuan. Para suyuin ako. 3, 2. Kinchuan. Sa pagkakataong ito, kahit lumuhod ka pa, hindi kita mapapatawad. Kinchuan. Binibining Zhao. Pasensya na. Ayos lang. Nakikita ko kay Suksin na palagi siyang nagmamataas. Kaya sinasadya ko siyang inisin. Hindi. Ayos lang. Ako, hindi yun ang ibig kong sabihin. Nauuhaw ka ba? Ipagtitimpla kita ng tubig. Huwag na. Pumunta ako dito. Bukod sa paghingi ng tawad, ay para ibigay ang imbitasyon. Maupo ka. Anong imbitasyon? Anong imbitasyon? Bukas ang 80th birthday ni Lolo. Imbitado ka. Hindi ko lang alam kung may oras ka. Birthday party. Bukas. Pwede. Sakto may oras ako. Talaga. Mabuti naman. Ang venue ay sa mansyon ni Lolo Kin at Lola Kin. Venue. Bakit doon pinili? Hindi ba't kayo ang may-ari ng hotel? Ewan ko ba? Sa matandang yun. Wala yun. Basta makapunta ka. CJ, makakarating ako. CJ, bukas na lang. Mauna na ako. Aalis na ako. Ako, ihahatid na kita. CJ. Kuya Kinchuan, bukas na lang. Umalis na. Kinchuan, ulitin ko sa iyo. Ayoko sa babaeng yan. Kapag nakipagkita ka, pa sa kanya, ako ay. Kinchuan, humanda ka. Napakasama mong lalaki. Kinchuan, humanda ka. Kahit anong sabihin mo, hindi na kita mapapatawad. Sino na naman ang nang-away sa iyo? Sino pa ba? Di yung reserbang si Kinchuan. Ewan ko ba kung anong nakain niya. Lagi na lang akong kinokontra. Tingnan mo. Ngayon, pinalipat pa ako sa kwarto ng katulong. Si Kinchuan. Baka hindi ka na niya gusto. Impossible. Ginagawa niya lang yan. Para lang magpapansin sa akin. Pero nakita ko sila sa sala kanina. Ni Kinchuan at Zhao Yanfei. Naglalandian sila. Huwag ka nang magpakipot. Suyuin mo na siya. Baka mawala sa atin. Ang yaman ng pamilya King. Huwag kang mag-alala. Kung ayaw niya sa akin, pinalayas na niya ako. Bakit pinatira pa niya ako dito? Lahat ng ito ay para lang makita ako. At mapunan ang imahinasyon niya. Pero, hello, Boss Zhao. Ako nga po ito. Ano? Host? Birthday party. Sa mansyon ng pamilya Kin pa. May problema ba? Wala naman po. Dahil nagtitiwala po kayo sa akin, Boss Zhao. Hindi ko kayo bibigin. Sisiguraduhin kong magagawa ko ito bukas. Anong meron?
Tumawag sa akin. Si Boss Zhao. Bukas daw. Ako ang mag-host ng birthday party. Sa mansyon ng Pamilya Qin. Sa Pamilya Qin. Wala namang may birthday dun ah. Sinong nagsabing walang may birthday? Sinong nagsabing walang may birthday? Ek, birthday mo bukas di ba? Sabi ko na nga ba kanina sa sala. Narinig ko sina Qin Chuan at Zhao Yanfei na nag-uusap tungkol sa birthday party at kung ano-ano. Tapos tumawag pa si Boss Zhao sa akin na ako ang mag-host. Tapos birthday mo pa bukas. Kaya pala ganun. Ang trato niya sa iyo. Gusto ka lang niyang sorpresahin. Sa birthday party mo, bibigyan ka niya ng sorpresa. Ngayon, naniniwala ka na ba? Naniniwala na ako. Ek, si Qin Chuan, talaga ang iyong loyal na reserba. Nagpaikot-ikot pa siya para lang paghandaan ka ng birthday party. Ang reserbang si Qin Chuan, kahit pa para sa birthday party yon. Ngayon, hindi ko siya basta-basta mapapatawad. Tama, huwag mong patawarin. Kailangan niyang magdusa. Ipamukha mo sa kanya kung sino ang amo. Bini-bini, hindi ba't sinabi mong sisibakin mo na si Suhao? Bakit ngayon ay? Ano ba ang pakay ko sa pagpunta sa bahay ni Qin Chuan para humingi ng tawad kay Senyorito Qin dahil sa pagpapalaya sa kanya at para imbitahan si Senyorito Qin sa kaarawan ng matanda? Kung hihingi ng tawad ang kapatid ni Suxin na si Suhao ang pag-hosting para mas sincere. Sincere. Ang ibig mong sabihin, ihahandle mo sa inis ang puso, kapatid na assistant. Ano ang gusto mong sabihin sa akin? Ikaw, Qin Chuan, ang pag-aaway ng lalaki at babae ay normal na bagay lamang. Bilang isang tunay na lalaki, dapat ay mas malawak ang iyong pag-unawa at habaan mo pa ang iyong pasensya. Naiintindihan mo ba? Tingnan mo kung gaano nagalit si ate. Nitong mga nakaraang araw, tama ba ang ginagawa mo? Gusto ko lang na malaman niya ang kanyang kinalalagyan. Ano ang mali doon? Ano ang sinasabi mo? Ayaw mo na ba siyang maging ek? At ako ay maging bayaw mo na. Gusto mo ba? Hindi ko kayang maging bayaw. Alam mo ba kung ano ang ininom mo kanina? Bakit ano ba iyon? Hindi ba isa lang itong ordinaryong inuming may sip na pula? Ordinaryo. Iyan ay bigay ng iyong boss na si Zhao Yanfei sa akin. Ang pangalan nito ay Romani Conti na ginawa noong 1945. Wala na akong ibang sasabihin. Pero ang isang lagok nito ay nagkakahalaga ng 100,000. Magkano ka mo? Iyong isang lagok. Bakit ang mahal naman ito? Isa itong konti mula noong 1945. Mayroon na lamang 600 nito sa buong mundo. Hayaan mo na. Kahit sabihin ko ay hindi mo rin maintindihan. Dahil mukhang alam mo naman ang takbo ng mundo. Pera na lang ang pag-usapan natin. Hindi. Teka, ano ba ang ibig mong sabihin? Gusto mo bang pagbayarin ang iyong magiging bayaw? Ang ganitong kamahal na bagay ay pinapabayaran ko lang sa iyo. Pinagbibigyan na nga kita. Mamili ka kung magbabayad ka ng diretsyo. O kakausapin ko ang iyong boss para ibawas ito sa iyong sweldo buwan-buwan. Hindi. Pero bakit? At saka isa pa, ang tulad mo ay hindi karapat-dapat na maging bayaw ko. Qin Chuan, hindi ka pa ba tapos? Ang dami mong sinasabi. Hindi ba't ginagawa mo lang ito para magmakaawang makasama ako? Sayang lang, sasabihin ko sa iyo, walang silbi ang lahat ng ito. Kung sinunod mo lang, ang gusto ko kahit kaunti, maaari ko pa sanang pag-isipan na gawin kang reserba ko. Ngunit nakakalungkot dahil sa sinabi mong iyan. Habang buhay na, hindi tayo magsasama. Binibini Suxin. Lasing ka na. Qin Chuan, binabalaan kita. Pinagpasensyahan na kita ng ilang beses. Huwag mo na akong sagarin. Binibini Suxin. Hindi ba't ikaw ay anak ng pinakamayamang tao? Bakit ka nagtitiyaga sa bahay ko? Nariyan lang ang pinto kaya umalis ka na. Bakit ka pa rin nananatili rito? At pilit na natutulog sa kwarto ng kasambahay. Teka, ano ba ang ibig mong sabihin? Pinapalayas mo ba ako? Pinapalayas mo ako?
Ah, binibinisuksin. Dahil mukhang nahihirapan ka na. Sa loob ng aking bahay, ay huwag mo na itong tiisin. Kunin mo ang gamit mo at umalis ka na. Wala namang pumupuwersa sa iyo, diba? Sa ganoong paraan ay araw-araw mo nang hindi makikita ang nakakaasar na tulad ko. Qin Chuan, kung matapang ka talaga, ulitin mo ang sinabi mo sa akin. Huwag naman ganyan. 88. Batang Ginoong Qin, lasing lang ang aking ate. Mali lang ang kanyang nasabi. Pagsasabihan ko siya agad na humingi ng tawad. Kaya huwag ka nang magtanim ng sama ng loob sa kanya. Tingnan mo nga ang lagay niya. Mukha ba siyang hihingi ng tawad? Teka, ikaw. Ek, ang paggamit sa reserbang iyan ay paraan lang. Upang makuha mo ang iyong gusto, kailangan mo lang magpakumbaba ng kaunti para maramdaman niyang siya ang panalo. Bukas, sa handaan ng kaarawan, maaaring may mas malaking sorpresa pa na naghihintay. Tama na. Kayong dalawa kung magbabayad ay magbayad na. At pagkatapos ay umalis na kayo rito. Ayaw ko nang makipag-usap sa inyo. Huwag po ganoon. Batang Ginoong Qin, pahihingiin ko siya agad ng tawad. Ngayon din. Ek, hindi mo ba naisip? Nagaling tayong dalawa sa isang mahirap na probinsya at mapalad tayong nakahanap ng isang reserba na handang gumastos ng pera para sa iyo. At saka isa pa, kailangan mo lang siyang bigyan ng kasiyahan. At ang lahat ng yaman ng pamilya Qin ay magiging sa iyo na rin balang araw. Kapag pinalayas ka niya rito, matutulog na lang ba tayo sa ilalim ng tulay? Hindi lang iyon. Naisama ko na ang lahat ng mga kamag-anak natin na naririto na ngayon. Gusto mo bang mapahiya sa harap nila? Maging matalino ka naman. Suksin. Huwag ka nang magpanggap na napakataas mo. Humingi ka na agad ng tawad kay Batang Ginoong Qin. Suhaw, nagagawa mo na akong sigawan ngayon Bakit masama bang sigawan ka? Ang tulad ni Batang Ginoong Qin ay napakayaman. Nasa kanya na ang lahat. Bakit hindi ka pa humingi ng tawad sa kanya? Nandyan ka pa rin at nagmamalaki. Nananaginip ka ba? Isa lang siyang aso na reserba ko. Tapos gusto mo pa akong pahingiin ng tawad. Wala kayo sa tamang pag-iisip. Ek! Batang Ginoong Qin Walang alam ang aking ate. Ibabalik ko siya rito ngayon din. Para pilitin siyang humingi ng tawad. Maghintay ka lang ng sandali. Ek! Ate, bumalik ka rito. Sa huling buhay ko, ay naging tapat ako sa iyo. Ibinigay ko ang lahat para sa iyo. Ngunit katraydoran lamang ang naging kapalit nito. Sa pagkakataong ito, ay sisirain ko ang lahat ng iyong hinahangad. Hanggang sa mawala ang lahat, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang pakiramdam na mangarap ng napakataas. Pero ang tadhana ay kasing nipis lang ng papel. Halo! Batang Ginoo, kakamisip ko lang na ngayong araw ay hindi lamang kaarawan ni Mang Zhao, kundi kaarawan din ni Binibining Zhao Gawin mo ito. Gawin mong napakagara ng handaan para sa kaarawang ito. At saka, ipaghanda mo rin ako ng isang set ng brilyante. Iyong tinatawag na tapat na puso. Ibibigay ko iyon kay Binibining Zhao. Masusunod po, Batang Ginoo. Ek, mabuti na lang at hindi nakansela ang handaang ito. Kung hindi ay mapapahiya tayo ng husto. Sinasabi ko na sa iyo, ang reserbang si Qin Chuan na iyan, sa lahat ng mga kakaibang ginawa niya nitong mga nakaraang araw, ay para lang maghintay sa handaan ng kaarawan ko. At bigyan ako ng malaking sorpresa. Hindi mo ba narinig ang sinabi niya kanina? Bibilhan niya ako ng pinakamahal na set ng brilyanteng tapat na puso. Ang ganitong uri ng laro na pambata, ay matagal ko na ring alam. Tingnan mo at natakot ka pa ng ganyan. Ek, kaya nga bilib talaga ako sa galing mo Ginalingan niya talaga ang pag-arte kahapon. Akala ko tuloy ay kapag hindi ka humingi ng tawad, ay magtatapos na ang lahat sa atin. At saka, ang reserbang ito, ay ganoon pa rin ang paraan Gayon sa handaan, kailangang sa harap ng lahat ng mga kamag-anak natin, ay hiyain ko siya ng husto, para maibalik ang dangal mo, ate. Gusto kong ipaalam sa kanya, kung sino, ang nasusunod sa bahay na ito. Kailangan pa bang itanong iyan? Siyempre ay ang iyong ate, walang iba. Ay, halos oras na rin. Puntahan mo muna ang mga kamag-anak natin. At pagkatapos ay dalahin mo sila ng diretso sa bulwagan. Ako naman, ay kailangan pang puntahan si Kuya Ze para makipagkita sa kanya. Sige, pupunta na ako ngayon din. Nakakatuwa naman.
Pamangkin. Ito ba ang tinatawag na bulwagan ng pamilya King? Napakaganda naman ng lugar na ito. Sa tanang buhay ko, ay ngayon lang ako nakapunta rito. Salamat na lang sa magkapatid na Suhaw. Ilang taon pa lang silang nawawala, ay nakakuha na sila ng ganitong karangyang lugar. Ang batang si Suksin, ay may ganito palang kalaking handaan para sa kaarawan niya. Makikinabang din pala tayo rito. Tito, sinabi na po iyon ni ate Idinaos niya rito ang handaan ng kaarawan niya. Para lang maranasan ng mga kamag-anak natin ang ganitong karangyaan at makakain ng masasarap na pagkain. Napakabuti naman. Talagang napakaganda nito. Bata pa lang kayo, ay alam ko na kayong magkapatid, ay magiging matagumpay. Ngayong maunlad na kayo, ay hindi nyo pa rin nakakalimutan ang inyong mga mahihirap na kamag-anak sa probinsya. Kayong magkapatid ay sadyang napakabait ninyo. Huwag kang mag-alala, pagkabalik namin doon, ay tiyak na ipagmamalaki namin kayong dalawa. Sa marami pang tao. Pamangkin, ano-ano ba ang mga nakalagay sa mesa na iyan? Hindi ko pa nakikita ang mga iyan. Maaari mo bang ipaliwanag sa akin? Siyempre po, tingnan niyo po iyon Ang tawag doon ay haring ano? Haring alimango. Iyan ba ang tinatawag na haring alimango? Ilang libo ang halaga ng isang plato niyan At ito naman, ay pipinong dagat. Ito ba iyon na mukhang kulay itim? At mukhang odd? Iyon naman, ay abalon. Mayroon din ditong malalaking lobster mula sa Australia Diyos ko po, napakasarap at napakarangya naman ng lahat ng ito. Maliit na bagay lang po ito. Sinasabi ko po sa inyo ang lahat ng narito sa loob, ay kainin nyo at inumin ang lahat ng gusto nyo. Huwag na kayong mahiya sa akin. Kain lang ng kain. Pamangkin, tingnan mo ang sarili mo ngayon. Naunlad ka na talaga ng husto. Siguro sa buong lungsod ng Jayang, ay kilala ka na ng mga sikat na tao, at maging ang mga malalaking negosyante, ay tiyak na rerespetuhin ka. Tita, hindi na kailangan pang itanong iyan. Iniisip mo ba na kahit sino na lang, ay pwedeng magdaos ng handaan sa pamilya Kin? Dapat ay mayroon kang pera, at mayroon ding kapangyarihan. Ikaw talaga ang nakakaintindi sa akin, Tito. Nakakatuwa naman, Suhaw. Ito ba ang nagkakahalaga ng ilang libong piso bawat bote, na inuming maisik na mautay? Opo, ito nga iyon. Patingin nga ako. Alam mo naman, ang tito mo, hindi mahilig kumain, pero mahilig uminom nito. Pwede mo bang payagan akong buksan ito, para tikman ng kaunti? Tikman niyo lang po. Tito, bote lang naman ito ng mautae. Buksan niyo lang hanggat gusto niyo. Ang lahat ng narito sa loob, ay pwede nating kainin at inumin lahat. Huwag niyo na kaming tipirin ni ate. Napakabuti naman. Titikman din namin ang mga bagong pagkain. Hindi pa kami nakakakain nito Sadyang napakabait talaga ng ating Suhaw Kaya pala naging malaking boss na siya. Hindi ba? Kung ganoon ay kukuha na ang tito mo Tito, bilisan niyo ang pagkain. Dali. Kain lang ng mabilis. Piliin niyo ang pinakamasarap Papa, bihira lang itong pagkakataon. Nabatiin ka sa manor ng pamilya King. Matagal na kayong hindi nagkikita ni Mang Kin. Ngayong araw ay dapat kayong magkwentuhan ng husto. Ang mahalaga ay ang tungkol sa apo mo at kay Qin Chuan. Huwag mong kakalimutan iyan. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Alam ko naman kung ano ang nasa isip mo, iho. Tayo na, Papa. Si J. Hoy! Anong ginagawa niyo rito? Sino ang nagpayo sa inyo na kumain at uminom ng ganyan dito? Sino ba itong maingay na ito? Gusto mo na bang pumunta sa langit? Ayaw ko nang mabuhay. Ako si Zhao Hilong. Ngayon lang ako uli nakarinig ng ganyang salita. At saka, ang handaan na ito ay inihanda ko para sa aking ama bilang selebrasyon ng kanyang kaarawan. Sa tingin ko ay kayo ang gusto ng pumunta sa langit rito. Zhao Hilong. Naku, ito ba ay ang usap-usapan sa lungsod ng Jayang na siya ang hari sa ilalim ng lupa na si Zhao Hilong, Ginoong Long. Siya nga si Ginoong Long Ginoong Long, nandito ka rin ba para dumalo sa handaan ng kaarawan ng aking ate? Handaan ng kaarawan ng ate mo. Ano? Idilat mo ng maigi ang mga mata mo at tingnan mo ng mabuti. Inihanda ko ito para sa aking ama. Ito ay kanyang kaarawan. Hindi iyan maaari
Nagdaos ang aking ate ng handaan dito. Tumahimik ka. Ang lahat ng mga ito, na hindi alam ang pinapasok nila, ay hulihin ninyo lahat, kalagkarin nyo palabas. At siya, hindi ba't ang lakas niyang kumain? Ayusin ninyo ang kanyang mga ngipin. Isa-isa. Wag naman po, wag naman. Ginoong Zhao Hilong. Ako po ang nagsisilbing host sa Hotel Dihaw. Ako po ay, ganito iyon. Ang ginagawa niyo po, ay parang, hindi pagkakaintindihan ng magkakaanak. Isa ka sa mga host ng aming hotel sa Pamilya Zhao. Opo, tama po iyan. Ako po ay ipinadala rito. At ipinakilala ni Batang Ginoong Qin. Batang Ginoong Qin. Pamilya Qin. Opo. Sige, ganoon pala. Tutulungan kitang tawagin ang mga tao mula sa Pamilya Qin para makita kung kilala ka nga nila. Sige po, salamat Ginoong Long. Napakalaki naman ng manor na ito. Binibining suksin talaga po bang bahay niyo ito? Anong klaseng tanong iyan? Kung hindi ito bahay ni Binibining Suksin, sa tingin mo ba ay makakapasok ka rito ng buhay? Ay opo, tama po kayo. Binibining Suksin, pasensya na po tungkol sa nangyari noong nakaraan. Noong tinanggal ka namin sa group chat. Pasensya na talaga po. Nalaman lang din po namin na, noong nasa Hotel Dihaw tayo, ay na-freeze pala ang card mo. Kaya hindi ka agad nakabayad noon. Ay opo, Binibining Suksin. Napakabuti naman ng puso mo. Sana ay huwag mo na kaming itulad sa dati nating pinagsamahan. Si Binibining Suksin ay napakalawak ng pangunawa. Tiyak na hindi niya tayo pagtataniman ng sama ng loob. Hindi ba? Tama ba? Wala iyon. Kung talagang masama ang loob ko sa inyo, ay hindi ko na kayo iimbitahan pa sa handaan ng kaarawan ko. Binibining Suksin, Binibining Suksin. Ipasyal mo naman kami sa loob at ipakita ang lugar na ito. Opo nga naman. Ang ganitong kalaking mansyon ay hindi ko pa nakikita kailanman. Dalahin mo na kami sa loob dali. Opo nga Suksin. Alam na ng lahat ang pagkakamali nila. Patawarin mo na kaming lahat Kung ganoon, tara na.